Well, hindi naman tayo Oo. maapektuhan, Vin, kasi work from home tayo at nasa Kaya probinsya tayo. Wala naman tayo sa Metro Manila. Oo, pero sinuspend daw ano, kasi ni sinuspend. Bongbong Mm. yung rehab ng EDSA. Mm. Thank you, Talaga? BBM. Love you, BBM. Mm. Ang masasabi ko lang diyan, tingin ko ready. Yung mga Pinoy, ready sila sa inconveniences kasi para naman yan sa improvement ng EDSA eh. So, ang unang reaction ko nga dyan, ay, sinuspend na ni Bongbong. Urong-sulong na naman to si BBM. Laging Ito. indecisive, 'di ba? Alam ko pinag-aralan na nila yan eh. So, I don't unless may think, gusto pa silang i-polish, pero ayun. I think, ano siya eh, siguro yung personality niya is ano siya, medyo people pleaser siya, na ayaw niyang mabash yung gobyerno niya or yung administrasyon niya sa mga ganitong ano, policies and changes. Kasi ilang beses na siya eh, na nagbabago. 'Di ba yung sa budget, vinito niya yung sa Ito. GAA. Dahil may issue yung budget, vinito niya para hindi mapasa agad. So, nagkaroon ng modification ng mga pagbabago, 'di ba? Dahil na ano eh, nasilip eh, nabash eh. Ito na naman, yung sa ano, sa coding, sa EDSA rehabilitation. Sinuspend dahil ang dami nagreklamo dun sa ano, sa coding scheme nila. Masyado siyang nag-overthink ng mga bagay-bagay na ayaw niyang magalit yung mga tao sa kanya. Ay siguro trauma din 'to eh, nung panahon ng tatay niya. Kasi ang daming nagalit na mga tao sa tatay niya na umabot ng people power, 'di ba? Nag-aklas eh. Trauma rin siguro 'to eh. Yun siguro iniiwasan niya na mawala yung parang support ng majority or ng marami sa mga Pilipino sa kanya. Ayun, siguro yun din yung isa sa mga reason kung bakit ganyan si BBM. Kita mo, ayan na naman, di ba? Sabi niya, oh, magre-revamp tayo. Pagre-resignin ko muna yung ano, I will Ano? ask yung cabinet members niya, pagre-resignin niya. Yung iba ni-retain lang din, nag-resign pero ni-retain niya din. Tapos yung iba nilipat. Inalis dun sa dating department, nilipat sa ibang department. Di ganun din, di ba? Ayun, political play lang. Tingin ko tinarget lang doon si yung sa ombudsman, si Solgen Oo, si Guevara. Solgen. Yung Oo. Solgen. Tsaka yung timing din kasi kung mag-push through yung hearing kay Sara sa Labo yun. about confidential funds, Labo yun. tapos idadagdag mo pa yung galit ng public sa rehab sa inconveniences na dulot ng pag-rehab ng EDSA. Siguro hindi iniisip niya. Sasabihin niya, ako na naman kontrabida dito, ganyan. Pero pag inayos mo naman yung EDSA, pag tapos na yan, baka kahit mga DDS magpasalamat pa sa'yo eh. Diba? Legacy project mo yan. Ang ano kasi dun sa EDSA, hindi naman para maibsan yung traffic eh. Para lang maayos yung daan eh. Mawala yung lubak-lubak, ganyan. Yun yung project dun. I-aspalto daw, road Hmm. blocking tapos lagyan ng aspalto. Sarap Tsaka mag-drive yan sa EDSA. Anong aspalto? Smooth na smooth. yung mga sidewalks din, sabi gagawin daw parang friendly sa public yung mga sidewalks. Dapat Kasi walkable, alam ko, sabi. 'di ba? Oo, kung na-experience nyo sa ilalim ng Ortigas station Ah, ng sikip. MRT, Sikip. 'di ba? Yung hagdan, yung escalator ba yung hagdan, no? Nagta-traffic Sikip. yung mga tao doon. Oo, para lang makadaan, May nag-alternate bigayan sila pa. pa May northbound, bigayan pa. southbound, gano'n. May bigayan pa. Oo. Alam mo yun, Saka, bumabaha doon ha. kinatandaan mo na siya. Oo, yung pagka-graduate mo, ayun na ang problema. Tapos ngayon, isang dekada ka na sa trabaho, dalawa, ayun pa rin yung problema. Saka bumabaha doon, di ba? Papuntang Mega Mm. Mall, di ba? Bumabaha doon pag Oo. maulan sobra. Bumabaha. Ang weird. Baha doon sa sidewalk, doon sa kalsada, walang baha. Galing eh. Urban planning talaga. So ayun, hopefully yun, maayos nga yun. Or, what if gawin nilang strategic din yung bike lane, no? Isama doon sa sidewalk mismo. Hindi na doon sa katabi ng mga sasakyan. Para hindi rin sila inaagawan ng mga motor ng lane, 'di ba? Kasi kung gusto Yeah. na talaga nilang maging exclusive at para mas maging safe, yung pagbabike nila sa EDSA, isama dun sa sidewalk para kasama nila yung mga naglalakad na citizens. Ewan ko lang kung paano yung magiging ano nun. I'm not hindi naman ako urban planner pero that's one thing, 'di ba? Oo nga eh. Parang may nakita kong urban planner na shinare ko rin sa GC natin na feasible daw na kasi yung mga cities daw sa Metro Manila,
parang gusto nilang maging mala BGC yung ano, yung mga lugar nila, bawat mayor. Gusto nilang gawin yun. Tapos sabi naman ng urban planner, ano daw talaga? Posible daw talaga yun. And parang ako, parang di ako sure eh. Pero siya yung Parang ang hirap makita. professional eh, no? Parang ang I'm hirap not sure how makita, it's, di ba? yeah, how it's going to be done. Pero sa BGC, yan. Number 1 sa BGC, yung pagsunod sa trapiko ng mga drivers. Ang babait ng mga drivers dun eh. Pag nag-drive ka papunta sa BGC, within BGC, paikot, kung saan doon, ang bait eh. Sumusunod sa traffic light. Sumusunod lahat doon. Sa lanes, na left turn only, right turn only na lanes, sumusunod mga tao doon, mga drivers Right. doon. Turn Bakit on sa red. magandang lugar lang tayo sumusunod sa trapiko, batas trapiko, di ba? Pero pag sa Maynila na parang basura yung lugar, hindi tayo sumusunod. Natawa ako. Parang depende pala sa lugar yan. Yung pag deserve niyang kasunod-sunod yung batas sa lugar na to, maganda eh. Di ba? Napansin ko yun eh. Pag nasa BGC, babait ng mga driver dito ah. Talagang hinto kung hinto ah. Talagang magbibigay sa pedestrian ah. Di ba? Ganun yung mga driver doon sa BGC. Ang babagal Pag ng naman, takbo, di ba? Galing. pag naman sa Caloocan, dadaan yung basura. Dire-diretso, no? Marugal tayo dito. Beating the red light agad yan. Ewan ko, Ay. ang gulo ng Pilipinas. Pero, ano yan, hopefully, siguro patay na tayo, baka maging ganun nga talaga yung, mga para maging BGC yung ibang lugar sa Pilipinas. That's why, importante yung mga mayors katulad ni Vico Soto, ni Joy Belmonte, di ba? Na talagang dedicated sila na mapaganda yung takbo ng lugar nila, ng siyudad nila. Pala yung Quezon City pala, tumatabo talaga ng awards pagdating sa public service, no? Yeah. Grabe pala achievements ni Joy Belmonte doon. Hindi ganun yung tingin ko sa kanya dati kasi parang sumikat siya sa Sa COVID yun, panahon ng ng COVID, di ba? Ng COVID yun. Oo. Pero ngayon, ayaw na daw siya. Nasa QC din ako nakatira noon nung COVID times, di ba? For several years. Ganun pala siya kamahal ng mga taga QC ngayon. Kasi ilang million na votes, 1 million plus na votes. So more than majority yung votes na nakuha niya. Actually, napaganda niya rin yung medyo maganda rin puntahan na yung Circle Quezon City Circle, yung park doon. Kasi I think that's also one of the most important things sana na meron sa bawat syudad, yung merong public park. Yun yung libre na makakapag-bonding yung pamilya, na hindi mo kailangan gumastos ng malaki, hindi mo kailangan pumunta ng mall, 'di ba? Para makapag-bonding kayo, makapaglaro yung mga bata, magkaroon ng social skills, na makikipaglaro sa ibang bata. Sila meron nun dito sa ibang mga syudad walang mga parks, 'di ba? Or may parks man, inaccessible naman or sobrang layo naman. Diba? Sa BGC, 'di ba may mga parks din doon? With aesthetics pa, may mga mga arts pa. Oo, 'di ba? Artsy. Kaya akala mo pang mayaman talaga yung BGC. Well, parts of it. Kung doon ka titira, pang mayaman talaga sa BGC. Yeah, Pero, diyan kila to, normal na lang diyan yung mga parks wala lang siguro yung to. kwento. Oo. Ang daming parks dyan. See? 'Di ba? Sign na naman yan ng first world country, yung may mga parks. Kasi doon mo Madami dadalhin yung mga aso mo. Doon ka pwede mag-exercise ng libre, jogging ka, 'di ba? Totoo. Nabanggit mo yung sa mga aso, yung iba iniiwan lang no? Tibay Tapat pa nung Jollibee, iniiwan lang, mga ganon.